Hi guys, and welcome back to Third Page Philippines. And right now, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising sign na Scorpio for September 11 hanggang 17. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like nyo rin po itong video. Also, if you're also looking for charms crystals, spell works like prosperity spell, banishing, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook group po natin. And the link is in the profile. Kung paano ko ayusin yung cards. And guys, tandaan na yung mga readings natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising mo, sa dulo po ng video, meron tayong link para dito. Okay, so Scorpio, ayan, daming cards, di ba? Kamusta ka ba? Tingnan natin By the way guys, meron tayong TikTok shop. We also use the same name, Tarot Page Philippines. So may mga items and tayo doon that is also for sale. Okay, Scorpio, how are you doing? So September, ano tayo? September 11 to 17. So whenever it is the page of wands, tsaka the card of the tribe and number 8. Sometimes, siguro gano'n talaga 'no, may mga moments na you feel alone. Nakakaramdam ka na parang may mga kulang, may mga hinahanap ka ngayon. Parang andun yung point na gusto mong bumalik sa nakaraan, gusto mong balikan yung mga bagay sa kahapon para hanapin mo yung mga nawala mo along the way. Actually, that's not a problem, especially ngayon na papasok tayo sa Jupiter, retrograde din. Ang dami sa inyo na naghahanap ng purpose, yung meaning. Parang andoon na mayroon ka, parang yung point na may kulang eh. May hinahanap ka. Meron kang kailangan. Merong something na kailangan nandoon. So, eto na yung time na kinakalikot, inaarok ng universe ngayon yung feeling na yon. It is going back to the basics. It's going, kumbaga, bumabalik tayo ngayon sa pundasyon natin. Bumabalik tayo sa nakaraan. And a lot of you with the tribe, bumabalik kayo sa mga dati yung passion eh. Binibigyan kayo ng another chance. Then, andun din na binibigyan kayo ng chance din para maayos yung mga relasyon na meron kayo, especially with family. Now, again reminder natin 'pag sinabi nating family, hindi lang naman ito yung mga kadugo. Puwedeng ito yung mga tao na, pinili natin na maging pamilya natin. So, open yourself to that, okay? So, hayaan niyo na magkaroon kayo ng moment to reconnect with those people. Ano ba kasi nagko-cover sa'yo, mapipigil sa'yo? Queen of Pentacles, tsaka number 25, round and round. You know what? Minsan kasi hindi lang naman sa physical na bagay or financial na puwedeng magkaroon ulit ng rebuilding na relationship. Kasi iba sa inyo parang, "Hala, papaano yun ang dadaling ko dun? O baka mamaya hingian na naman ako or kung ano-ano." Kapatid, 'wag gano'n. 'Wag mong ipako na yun lang yung gusto nila sa'yo. 'Di ba puwedeng ikaw mismo yung regalo. Ikaw mismo yung presensya mo yung kailangan nila. Kasi, yes, andun yung point na parang baka umulit na naman, magbibigay ka na naman ng chance, tapos sometimes andun kasi na you need to set boundaries din. Sa iba sa inyo sa House of Scorpio, mag-set kayo ng boundaries kasi nasabi nga nung may nagsabi nga sa'kin, kung sinabi or nabasa ko siya, na ang mga tao na tumatanggap, hindi nila alam yung limitasyon. Ang dapat ang nagbibigay ng limitasyon, yung nagbibigay. So, Scorpio, ito yung moment na matuto kang maglagay ng limitasyon. Kasi hinahanap mo. Two of Wands, number 49, the Observer. Ayan yung card mo. So, according here sa card mo kasi, yung isa sa mga desires mo ngayon, mga wish mo, yeah, isolation talaga. Ano tayo? For the solo mode muna. Kailangan mo i-prepare kasi yung sarili mo eh.
parang yes, magkaiba sa inyo, magkakaroon na kayo ng encounter ng mga taong iniwasan niyo, nilayuan niyo. May nagbabalik talaga, hindi pa kumbaga, 'di pa tapos ang Mercury retrograde, talagang may mga taong magre-reconnect sa inyo, mga sabihin na natin, karugtong na 'to ng mga bituka niyo, eh. So, wala ka talagang magagawa. Minsan kailangan talagang tanggapin mo na ipapadala at ipapadala sila sa'yo ng universe. And this is the moment na hayaan mo na hayaan mo lang, observe ka. From the card itself ng oracle mo, observe. You need to observe kasi doon ka magkakaroon ng tinatawag nating informed decision. Kasi meron ka ng na-build sa isip mo eh, na ito yung gagawin ko. Pero ang hirap mag-decide na full-hearted or buo yung decision mo kung alam mo na may mga kailangan ka pang malaman, may kailangan ka pang maungkat, may kailangan ka pang malaman. And this is the moment na bibigyan ka ng chance ng universe para maungkat mo yun. Makasing foundation mo ngayon. Nako nga. Four of Swords, tapos number 36, come to the edge. Totoo naman. Karamihan naman sa'yo ng mga Scorpio, mga ano kayo, daredevil, mga risk takers, andoon na talagang sumusunggab kayo kahit mababa yung probability o yung chances na makuha nyo. Pero wag naman lagi. Kasi, sorry Scorpio na ayoko maabuso ka na naman ng mga, mabait ka naman kasi, sa totoo lang. Mabait ka. Sakit ka nga lang magsalita. Mabait ka, pero andun yung point kasi na yung bait mong yun, inaabuso eh. Minsan talaga kailangan na may moments na kailangan maging matigas yung heart mo din eh. Hindi dahil gusto mo, pero kailangan. Kasi madaming ang, pangit ng term natin, maraming linta sa paligid. So, eto yung time na kung saan you need to fix it. Yung foundation, yung pinanghahawakan mo. And some of you here kasi, yeah, you've been sharing, marami sa inyo mahilig mag-share ng ano yung paniniwala nyo, ano yung experiences nyo. Siguro, it's time naman na ikaw yung tumanggap. Ikaw naman yung makinig. Ikaw naman yung mag-absorb. Ikaw naman yung lumapit. Kaya nga sabi number 36 come to the edge. Hindi ka dito, sabi Scorpio, lapit ka para makita mo kung ano yung nangyayari, para magkaroon ka ng idea, ano ba yung point of view, ano ba yung nangyayari sa malalayo. And ito yung way para mas makita mo yung kaganapan, para mas makita mo na, yung pala yung dapat. Yung pa pala yung other side. That will give, yun may bibigay sa'yo ng mas malawak, mas malalim na pag-unawa doon sa mga bagay-bagay. And even doon sa mga tao sa paligid mo, especially na ang daming i-reconnect sa'yo ngayon ng mga tao, ng universe. I-reconnect sa'yo ng mga tao. So, it's time na i-prepare mo yung sarili mo for those reconnections. Hindi naman siya negative. Actually, hindi siya negative. Hindi rin siya positive. Depende to kung paano ka magre-respond. So, isipin mo lang para tong chess. Free for all yung game. Depende sa move mo kung ano yung pwedeng maging kalabasan yung magiging outcome nung laro. Ikaw ba yung checkmate o yung tao ba? So, technically, eto yung reconnection na ano ba mangyayari? Pag nag-connect ba kayo, eto na ba yung aayusin niyo yung connections nyo? O eto yung point na talagang opportunity na 'to para sa'yo na, okay, tapusin natin formally yung connection. Ano ba yung recent past mo? Knight of Swords, number 41, soulmate. Hindi ko alam pero selected 'to nakikita ko. Some of you in the House of Scorpio, ang tagal niyo maka-move on. Sinasabi niyo you're good, you're okay, pero ang laki pa rin ng impact ng tao from your past sa life niyo ngayon. Minsan parang yung mga ideology niyo kasi meron dito iba, you just meron kayong mga connections na pinutol.
So, andun yung punto na may impact siya, kasi andoon na nag-invest ka. So, mahirap talaga, masakit na pagpuputol natin yung connection natin sa isa't isa. Kaya dito sinasabi din dito ng Knight of Swords, eh, you need to cut. Kung yung kumbaga, ito yung mga connection na 'to na hindi na mo na dapat talagang balikan, eh, kasi abuse and abuse yung dating mo dito, eh. So, ikaw na yung magputol. May mga tao talaga na worth it na bitawan, at yun yung mga yon, yung mga nang-abuso sa'yo. Tapos ang lakas pa ng loob nila para magpa-victim, 'di ba? Ang lakas pa ng loob nila na mag-gaslight sa'yo na parang, "Eh, ikaw naman yung nagbigay, ineme, ineme." My gosh. So, may mga tao talagang gano'n. It's time, sabi nung Knight of Swords, it's time for you na i-call back mo yung energy mo. I-call back mo yung energy na binigay mo na willingly, binigay mo na hindi mo inaprubahan, yung energy na ninakaw sa'yo, call them all back. Sa'yo yun. Ano kasing magiging possible outcome na ikaw? You have here the Empress and number 4, higher power. Now, Scorpio, keep in mind, lagi mong tandaan ha, valuable ka, importante ka. Minsan nga, mas marami ka pa nako-contribute compared do sa iba. At alam mo 'yun, ginagawa mo lang siya kasi masaya ka. Ginagawa mo siya kasi binibigay mo 'yun kasi alam mong meron kang nagagawang positive. I'm sorry kung maraming tini-take advantage 'yun, pero this is actually the moment na kailangan mo yung spotlight sa'yo. Kailangan na ikaw naman, with the card of the Empress, sabi nga nila, eh, kahit ang nanay kailangan ng bakasyon, kailangan ng pahinga, kasi tao din. Minsan kailangan mo magpahinga ka sa pagiging mabait at mapagbigay. Matatigas kasi ng ulo mo, hindi ka muna magbakasyon. You need some rest, Scorpio. Kailangan mo ng tamang pahinga. Kailangan mo na huminga. Kailangan mo maiba muna yung paligid mo. Kailangan na talaga. Kasi it's you that the universe wants to change and to heal. Ikaw yung gustong bigyan ng universe ng bagong simula. Ano kasi nangyari sa physical environment? Two of Cups, tapos 17 Fates. Well, di naman kita masisisi na naghahanap ka ng yung tamang pwede mong pagkatiwalaan. Siguro yung term natin, kasi gagamitin ko sana yung term na magmamahal. Marami na magmamahal sa'yo, Scorpio. Pero kasi minsan, meron kang klase ng pagmamahal na hinahanap na ine-expect sana. And sa paligid mo kasi, parang hala, buti pa sila, may mga gano'n ng ganap. In time, huwag mo madaliin. Remember, although tapos na si Venus retrograde, upon this recording this video, or patapos na si Venus retrograde, tas nasa sa Mercury, meron tayong tinatawag na Mercury tsaka post Venus retrograde. Yung influence noon malakas pa. Kalma ka lang. There's still there's there are people who still needs you. Sa ngayon, pag-aari ka ng lahat sa paligid mo. So, hindi ka pwede mo na angkinin ng isa kung single ka. But if you're in a relationship, it's time that you also expand your wings. Nagbibigay ka sa connection na yon, nagbibigay ka doon sa nag-i-invest ka doon sa relationship na yon. It's time naman that you take in. Ganun talaga, minsan napapalibutan tayo ng mga tao na emotionally, they are fulfilled and may mga nakakasama sila. Pero ano ba nasa mo ngayon, sa emotional environment mo?
So we have here is the Judgment, tsaka number 3, Between Worlds. Whew! So Scorpio, there are some expectations na kailangan mong tanggapin na talaga as early as now. May mga babalik talaga. May mga magre-reach out, may mga magre-reconnect sa'yo. Eh, hindi dahil gusto nilang second chance. Actually, ikaw yung binibigyan ng universe ng second chance to make that decision, para gawin yung desisyon. Andun ba na, yun nga, balikan natin kanina, tutuloy mo ba yung connection? Pag tinuloy mo, hahayaan mo ba ulit na ganun na lang? O maglalagay ka na ba ng boundaries? Kung hindi mo itutuloy, may chance ka na putulin to ng maayos. Nonetheless, hindi naman to dog show na gagawin ng universe eh. Chance to para ma-direct mo ulit yung course ng buhay mo. Chance to para magkaroon na yung mga pending dati. Well, kung either makakawala ka na doon, papakawala mo sarili mo or itutuloy mo. Because it will help to carve. Makakatulong yan para maukit mo yung mga gagawin mo sa mga susunod pang mga buwan, susunod na mga taon. Kasi yung mga tao na kinikip natin, yung energies nila, may indirect influence yun sa atin. Kaninong energies ang gusto mong maiwan? Kaninong influence yung gusto mong maramdaman? Yung bang mga sakit sa ulo? O yung mga, alam mo, marunong silang mag-give and take? Yung hopes and fears mo kasi tingnan natin ha. Temperance, number 49, the generation. Ganoon yun talaga, no? Temperance kasi is the angel of the tarot card eh. Nakakaloka lang na may shift na gagawin talaga sa'yo sa universe. Iba sa inyo nararanasan na to in different aspects eh. Pero ang pinakamatinding shift na nagagawa ng universe ngayon is in your emotions and in your connections, yung mga relationship mo. Huwag kang magtataka na yes, may mga ibabalik at may mga tatanggalin ng universe. Kasi hindi naman lahat ng tao pangmatagalan sa buhay natin. At yung mga tatanggalin na 'to, huwag ka ding magtaka 'pag nawala sila kasi ayun nga, ang hirap kasi maraming linta sa buhay. Parang sa ano 'di ba, ang hayop 'pag may mga garapata sila, may mga ano, andoon na hindi sila nagiging healthy, kailangan mawala yon para maging healthy sila, mga freeloaders. So, it's just let it flow. Kung mawawala sila, kasi ang dami na may mga tsismis silang nalaman na hindi kino-confirm sa'yo, expect mo din yun. Then it's their problem. Hindi ikaw may problema nun. Kasi sila yung hinusgahan ka na nila without verifying kung ano yung totoo. Bakit mo kailangan pang hinayangan yung mga ganong klaseng relasyon? Well, with possible outcome mo sa future, we have your number 12, a change in the wind, tsaka 4 of cups. Well, we are seeing here kasi ano ba nasa future mo dito, immediate future mo. So with 4 kasi structure, di ba? Cups is about emotion. This is a preparation ng universe sa'yo. A promise. Ilang beses mo so this is goes for those who are single. Ilang beses kayo nag-attempt. Actually, hindi lang sa singles eh. Sa may mga negosyo din. Nag-attempt na kung sinong pagkakatiwalaan nyo, sinong lalapitan nyo, sinong didikitan nyo, sinong paniniwalaan. Right now, nire-reconstruct mo na yung emotions mo. Binabalik yung mga past mo para makita mo kung ano ba yung na-miss out mo. Ano yung mga bagay na hindi mo nakuha along the way para magamit mo yon to build up yourself. Marami nagtatanong, tama pa ba itong ginagawa ko? Kasi parang paulit-ulit lang. Actually, yes, you are on the right path. Wala ka nakikitang progress, pero ang totoo meron. In this week, makikita mo
na yung mga progress na yon will be focus sa mga connections mo. Doon muna magwo-work yung universe para sa'yo, para ma-build at maiayos kung ano yung dapat maiayos. Kasi merong mga kasunod in the coming weeks na I sense, nararamdaman ko, na sobrang kapag hinayaan mong mag-flow ka sa ginagawa ng universe ngayon sa mga connection mo, may mga bagong bubukas na pinto na hindi mo ine-expect. So I hope nakatulong sa yung reading at tandaan yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. May free will tayo, use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, and kung magpapagawa din po kayo ng spellworks, pwede nyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook group. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. So Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway, magkita tayo very soon. And always remember, be safe. Goodbye for now. Thank you.